Ang daming nagagalit at naiinis sa aming mga born again dahil masyado daw kaming judgmental. Hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko ang mga born again, pero pag-isipan niyo mabuti itong sasabihin ko. May kasabihan tayo na truth hurts. And to tell you honestly, dati rin akong nainis or nagalit sa mga born again. Kasi alam mo yung feeling na nakakondemn ka, yung feeling na sila lang bang tatanggapin sa langit, sila lang bang mga anak ng Diyos. Kahit naman hindi ako nagsisimba, marunong ako mag-pray. Yung mga ganyang nasa isipan ko noon. Until na born again ako. Akala ko dati ang born again religion. Basta sumama ka sa mga born again ka na din. Sumama ka sa mga Christian ka na din. Hanggang sa nagkaroon ako ng uhaw sa salita ng Diyos at natuto kong magbasa ng Bible at binigyan ako ng pangunawa. At syempre yun ay lahat ay biyaya ng Diyos at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nung makapagbasa ako ng Bible, doon ko nabasa sa John 3 na ang born again pala ay hindi religion, kundi ito ay isang experience na Diyos lamang ang makakapagparanas sa iyo nun. Yes, naniniwala ako sa impyerno at aaminin ko, takot ako sa impyerno. Ayoko ma-impyerno. Until mabago yung pananaw ko. Akala ko kasi noon, gumawa ka ng mabuti, okay, diretso tayo sa langit. Meron pa nga ngayon na nauuso na, uy, kapag masama yung ginagawa mo, minus points ka sa langit. Pero ang totoo, mababasa rin natin sa Bible na ang mabubuti nating gawa ay maruming basahan. But it doesn't mean na hindi na tayo gagawa ng mabuti. Actually, nakalagay din sa Bible na create tayo para sa mabubuting gawa. May makakapagsabi ba na siya ay walang kasalanan? May makakapagsabi ba na never siyang nagkasala? Di ba wala? Nabasa ko rin sa Bible na ang lahat ay nagkasala at walang naghanap sa Diyos. Meaning to say, lahat tayo makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. Pero bakit nga ba tayo naiinis sa mga born again? Isa sa reason ko ba't ako inis na inis sa born again dahil sa tuwing masasama ako sa kanila, nakokondem ako. Pero hindi nila ako kinokondem. Ang ibig kong sabihin, nakikita ko kasi yung karumihan ko. Nakikita ko na sila ay gumagawa ng mabuti na para bang natural lang sa kanila. Yun pala, once na na-born again ka, yung dati mong pagkatao, wala na talaga, as in bago na. At yun yung na-experience ko. Dati ako nasa immorality, as in sobrang sama ko. Name it, paglalasing, drugs, pagmumura, panlalalaki, marami pang iba actually. Hindi ko sinasabing hindi na ako nagkakasala, pero alam mo yon, once na na-born again ka, andun na yung konsensya mo na ayaw mo nang ulitin pa o ayaw mo nang bumalik pa sa dati mong pagkatao. Ako ba yung may gawa? Ba't ako na-born again? No. Gawa yun sa akin ng Diyos. To be honest, up until now, tinatanong ko ang Lord na, bakit mo ko pinili? Bakit ang isang katulad ko na makasalanan ay pinili mo at ngayon ay ginawa mo pang tagahatid ng iyong magandang balita? Honestly, gospel changed me. What is gospel? Gospel is Jesus. Jesus changed me. He saved me by His grace. Hindi sa mabubuti kong nagagawa, hindi sa dahil maganda ako, charot lang yun, pero I am fearfully and wonderfully made. O, naitawid ko, diba? Di pero seryoso, no? I am saved by His grace and love. Yun yung totoo. Hindi ako naituring na matuwid dahil sa pakikipag-isa ko kay Kristo, kundi dahil yun ay kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo ang dahilan kung bakit ako nakalaya sa kasalanan. Si Kristo ang dahilan kung bakit ako nabago. Si Kristo ang dahilan kung bakit ako papapasukin ng langit. Si Kristo ang dahilan kung bakit ako pinagpapala ng Diyos. Si Kristo ang dahilan sa buhay na walang hanggan. Si Kristo ang dahilan kung bakit tayo tatanggapin ng Ama. At si Kristo ang dahilan kung bakit nawala ang galit ng Ama na dapat ay sa atin. Makinig kang mabuti. Hindi tayo maililigtas ng mga relihiyon natin. Hindi tayo maililigtas ng mga pastors natin. Hindi tayo maililigtas ng kung sino mga Poncio Pilato o matataas ang katungkulan sa gobyernong ito o sa pamahalaan na ito. Nag-iisa lang ang tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Isinugo ang Panginoong Jesus para ialay ang kanyang buhay para sa atin. Nang sa ganoon, mawala ang galit ng Diyos sa ating lahat. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mapatawad ang ating mga kasalanan. Kung sasampalataya ka ng buong puso sa Panginoong Jesus, mararanasan mo ang totoong kaligtasan. Mararanasan mo ang kapayapaan na tanging si Jesus lamang nakakapagbigay. Mararanasan mo yung totoong kagalakan ng iyong kaligtasan. Isinugo si Kristo para sa atin, para makita natin
na matuwid ang Diyos natin. Kung ikaw ay sasampalataya ng buong puso sa Panginoong Jesus, ikaw ay maliligtas. Sapagkat sa buhay na ito, si Jesus lamang ang tanging daan, ang katotohanan at buhay. Si Jesus ang susi upang tayo tanggapin ang kanyang Ama. Kung gusto mong magbago at makalaya sa mga kasalanan na tila ba nakatanikala sa iyo, si Jesus ang susi. Si Jesus ang kaligtasan. Kaya hinahamon kita ngayon na tanggapin mo ang katotohanan. Ito'y walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pakikinig, pagpalain at kawaan ka nawa ng ating Diyos.